Noong Oktubre 1993, sa isang maliit na photo studio sa Batangas City, isang babae ang biglang naglaho. Kalmado itong sinabingang kanyang asawa. Tumakas daw ang kanyang misis kasama ang kalaguyo nito, dala ang kanilang pera. Matapos ang isang formal na investigasyon, isinara ng mapulis ang kaso bilang isang simpleng paglalayas. Panahon iyon na wala pang cellphone at bihira pa ang CCTV. Walang anumang bagay na maaring pumanik sa nawawalang babae. Mayroon pang isang mas malupit na katotohanan. Wala siyang pamilya. Dahil siyang ulilang lumaki sa bahay ampunan, walang kahit isang tawag mula sa isang ina na nangamusta sa kanyang anak o kahit isang kapatid na nagrereklamo sa pakawalan niya. Ang isang salaysay lang ang asawa ay sapat na para tuluyang burahin ang pagkataong isang tao. Ngunit matapos maglaho ang kanyang asawa, nagsimulang magpakitangang makakaibang kilos ang lalaki. Isang taong walang kaalaman sa fotografiya ay biglang nagpasya na siya na mismo ang magpapatakbo ng darkroom. At sa loob ng 10 taon hindi siya kumuhang kahit isang empleyado, mag-isang binantayan ang madilim na silid na iyon. Para bang mayroon siyang itinatagong isang bagay na hindi dapat makita ni numan. Noong Oktubre 2003, pagkatapos ang 10 taon, bumara ang drainage ng photo studio at ng darkroom. Ang tubero na tinawag para mag-ayos ay may nakuha mula sa ganamuang dumi, isang film canister. Walang pakialam na sinabing ang asawa, sira na rin naman siguro yan, itapon mo na lang. Ngunit ang pelikula sa loob ng kanister ay malinis at hindi nasirang kalawang. At nang ang nag-iisang larawan sa loob nito ay lumabas sa mundo, ang mukhang demonyong nakatago sa likod ng isang mabait na ngiti sa loob ng 10 taon, ay unti-unting nagsimulang mabakba. Sa sandaling kanyang kamatayan, bakit niya hinawakan ang kamera sa gitna ng kadiliman? Paano niya naitago ang pelikula at ang nag-iisang larawan na iyon na natulog sa ilalim ng drainage sa loob ng 10 taon? Kaninong likaya kanyang sasakalin? Simulan na natin ang kwento ng araw na iyon. Noong Oktubre 2003, ang lumang bayan nga, Batangas City, ay may halong amoy nga. Malat na hangin mula sa dagat at ng kulop na amoy mula sa nga lumang gusali. Sa dulong isang eskinita malayo sa malalapat na kalsada, sa ilalim ng isang kupas na signboard na may nakasulat na Santos Photo Studio, bumulwak ang masangsang na amoy ng kemikal. Mula sa makitid na drainage sa sahig ng darkroom, bumubulwak ang maitim na maruming tubig na nag-iwan ng mansa sa pagitan ng mga baldosa. Ang may-ari ng photo studio, si Oscar Ocha de Leon, gamit ang kanyang nga kamay na walang guwantes, ay idiniin ang plunger sa drainage at marahas na nagbomba. Lintik, nakakabalih naman to. Bakit ayah bumaba ang tubig? Inihagis ni Ocha ang plunger sa sahig at inis na kinamot ang kanyang ulo. Kahit ibinuhos na niya ang isang buong bote ng matapang na liquid drain cleaner, tila ng asar lang ang drainage habang naglalabas ito ngang itim na bula. Galit na dinampot ni Ocha ang telepono at marahas na pinihit ang rotary dial. Hello, Ari J. Plumbing. Ba, to dito sa photo studio sa poblasyon, barado na talaga yung drainage. Oh, apurahan to, kaya bilisan nyo. Nawala ng maraming tanong. Makalipas ang isang oras, dumating si Mang Ramon, isang tubro mula sa RJ Plumbing. Bitbit ang kanyang lumang toolbag sa balikat at pumasok sa likod na pinto ng photo studio. 58 taong gulang si Mang Ramon ay may bahagyang kuba na dalang nga katandaan at nakasuot ng overalls na may ngamansang grasa. Lumuhod si Mang Ramon sa sahig ng darkroom at gamit ang isang wrench bihasang tinanggal ang stainless steel P-trap. Nakusir para na pong antigong piyesa, itong tubo ninyo, puno ng parang bato sa loop. Ipinasok ni Mang Ramon ang kanyang daliri sa elbow joint kang tubo at kinapakapa ang loop. Sa dulongang kanyang daliri, naramdaman niya ang 10 taon na muwang silver deposits mula sa developer at fixer na tumigas na parang bato.
Umiling-iling si Mang Ramon at kinuha mula sa kanyang toolbag ang isang mabigat na martilyo at isang matalim na pait. Hindi na po ito. Kaya na kemikal. Kailangan ko ng basagin at kayo rin kaya tumabi po muna kayo. Sa bawat malakas na pakpukpok ni Mang Ramon, sa dulo ang pait umaling-angaw ang tunog na tok-tok sa loob ng maliit na darkroom. Naktalsikan ang makapilak na alikabok habang unti-unting nakakalamat ang namuong dumi. Si Ocha naman ay nakasandal sa hambangang, pinto ng darkroom nakakrus ang abraso at walang pakialam na pinapanot ang nangyayari. Hay nako kung ano-ano na lang ang nagpapasakit ng ulo ko. Matatagalan pa hubayang pakayot niyan nainip na humikap si Ocha habang sumusulyap sa kanyang relo. Matapos ang matagal na pagpukpok isang tipa na muwang dumi na sinlaking dalawang kamao ang tuluyang nahulog mula sa tubo. Pinaglaruan ni Mang Ramon ang tipa sa kanyang kamay na may guwantes ngunit bigla siyang natigilan at naningkit ang mga mata. Sir, may nakabarang film canister pala dito sa loop and tubo. Anong gagawin natin dito mukhang may laman? Itinaas ni Mang Ramon ang isang itim na 35mm film canister na sinlaki ngang dalawang daliri at inyabot ito kay Ocha. Suminghal si Ocha sinulyapan ang kanister at walang ganang iwinasiwas ang kanyang kamay. Nako hindi lang isa yan. Siguro, yung nga dating tauhan, ko aksidenteng nahulog yan. Itapon mo na lang yan, itapon mo. Tumango si Mang Ramon at isinuksok ang film canister sa bulsa ng kanyang overalls. Maingat niyang tinapos ang natitirang trabaho sa tubo at binuksan ng gripo para siguraduhing tuloy-tuloy na ang agos tubig. Dala ang gumaang tulbek lumabas si Mang Ramon sa eskinita ngang fotostudio habang papalubok na ang araw. Kinagabihan sa hapakainan ng pamilya ni Mang Ramon kumakalat ang mabangong amoy ngang sinigang. Nagzando na sana ngang kanin si Mang Ramon nang bigla. Siyang may naalala at ibinaba ang kanyang kutsara. Ay, nga pala. May nakuha ko sa photo studio kanina. Kinuha ni Mang Ramon ang itim na film canister mula sa bulsa ng kanyang overalls na nakasabit sa dingding at inilagay ito sa ibabaw ng salamin ng mesa. Nang kumalat ang nganamuang pilak na alikabo, sa mesa napatigil sa pagkain ang kanyang anak na si RJ na nakaupo sa tapat niya. Si RJ na nag-aral ngang Fine Arts major in photography sa Maynila ay dinampot ang kanister na punong kuryosidad. Itay 35mm film canister po ito Saan nyo po nakuha hindi pa nabubuksan yung takip? Uminom ng tubig si Mang Ramon at walang ganang sumagot. Nakuha ko yan sa baradong tubo sa isang photo studio kanina. Pinapatapon na ngang may-ari kaya dinala ko na lang. Ginamit ni RJ ang kanyang kuko para maingat na kayurin ang madumi sa kanister at binuksan ang takip nito. Nakakagulat na malinis ang loop ng kanister at dahil perpekto ang pagkakasara hindi ito pinasok ng kahit anong halumigmig. Nakita ni RJ ang isang rolyo ng pelikula na hindi pa nade-develop at nakapulupot pa ng mayos. Itay ang ganda pa pong kondisyon nito. Baka may litrato pa sa loop? Gusto nyo po? Ay develop ko sa darkroom, sa school sa weekend? Makalipas ang 2 araw-linggo nang hapon binuksan ni RJ ang mabigat na bakal na pinto ng darkroom ng kanilang universidad sa Maynila. Dahil napakatagal ng pelikula mahirap nang ilabas ang imahe gamit ang karaniwang proseso, binabaan ni RJ ang temperatura ng developer ng mas mababa kaysa sa dati at dinobol ang oras ng pagbabat maingat na isinagawa ang proseso sa ilalim ng pulang ilaw ng darkroom. Dahan-dahang iniladlat ni RJ ang pelikulang nakababat sa developer. 35 out of 30 shots blanco. Kainis naman, bumuntong hininga si RJ sa pakadismaya at itinapat ang dulo ng pelikula sa ila. Ngunit sa pinakaw ng frame isang kakaiba at madilim na imahe ang nabuo. Maingat na isinabit ni RJ ang nag-isang frame na iyon sa ilalim ng enlarger at nagpakawalan ng matinding ilaw sa photographic paper. Nang ipasok ang papel sa developer tank, unti-unting lumitaw ang isang itim na hugis sa puting papel. Sa isang madilim at saradong espasyo lumitaw ang 2 kakaibang siluet na may hawak na malaking pamalo. Sa harap nila may isang figura ng
Babay na nakabaluktot. Itinaas ang isang braso para takpan ang mukha sa matinding takot. Impossible. Hindi ito ordinaryong litrato. Ito ay isang crime scene. Nanginginih ng husto ang kamay ni RJ na nakdulot ng kalansing ng sipit na hawa niya sa papel. Habang nakababat sa fixer pakiramdam ni RJ, ay nakatingin sa kanya ang ngamatangang babay sa larawan at para siyang hindi makahinga. Pinunasan ni RJ ang kanyang basang kamay sa damit, tumakbo palabas ng darkroom at dinampot ang kanyang cellphone. Itay si RJ Poto. Kailangan ko na pong umuwi ngayon din. Hindi po kayo maniniwala sa nakita ko sa litrato mula sa film. Sa kabilang linya nakalalang sumagot si Mang Ramon. RJ, anak, anong nangyari, bakit nanginginig ang boses mo? Ano bang laman ng litrato? Tumingin si RJ sa dulo ng pasilyo na may takot at bumulong. May taong pinapalo sa litrato. Itay, kailangan po nating dalhin ito sa pulis. Kinabukasan ng gabi kinuha ni Mang Ramon ang litratong inabot ng kanyang anak at natulala ng matagal. Kahit malabong black and white na imahe, ang takot at karahasan na nakapaloob dito ay malinaw na nadarama. Kahit 10 taon na ang lumipas. Naramdaman ni Mang Ramon ang kilabot sa kanyang likod at nangini ang kanyang madaliri na may hawa sa litrato. At ito nakabaon sa lupngang drainage ng photo studio na yon. Maingat na inilagay ni Mang Ramon ang litrato sa isang sobre at nagmamadaling umalis ng bahay. Ang kanyang mapa ay dinala siya sa isang luma at sira-sirang hardware store sa kantong kanilang barangay. Ang may-ari ng hardware, si Cesar Reyes, 55 taong gulang, ay isang retiradong pulis. Magkaibigan sila ni Mang Ramon at parang makapatid na ang turingan. Kuya Cesar, noong nakaraang linggo, nakayos ako ang drainage sa Santos Photo Studio at may napulot akong hindi kapani-paniwala. Kailangan niyo pong tingnan. Inilapa ni Mang Ramon ang sobre sa counter ng hardware habang hinihingal. Sa pagbanggit pa lang ng Santos Photo Studio, agad na naging matalim na parang kutsilyo ang tingin ni Cesar. Ibinaba ni Cesar ang ballpen na kanyang pinapaikot at tinitigan ng mariin si Mang Ramon. Ramon, sinabi mo bang Santos Photo Studio, dun mo ito nakuha? Inayos ni Cesar ang kanyang salamin at kinuha ang litrato mula sa sobre, itinapat ito sa ilawong fluorescent. Nang makita ni Cesar ang malagim na siluet sa larawan, bahagyang nangini ang kanyang ngalabi. Matagal na hindi nasalita si Cesar, hindi inaalis ang tingin sa desperadong kilos ng babay sa litrato. Ito yung eksa ng 10 taon kong hinahanap. Ramon, malaking bagay ang nagawa mo. Nanginginig na inilagay ni Cesar ang isang sigarilyo sa kanyang bibig, ngunit hindi na niya ito nasindihan habang nakatitik pa rin sa litrato. Kinagabihan sa lupngang kanyang opisina sa hardware, kinuha ni Cesar ang isang luma at kulay brown na folder mula sa kailaliman ng kanyang aparador. Sa takip nito malinaw na nakasulat Maria Santos, missing person 93-1115. Isa-isang binuklat ni Cesar ang pahina ng case file hanggang sa huminto siya sa isang bahagi at hinaplos ng kanyang daliri ang kanyang lumang sulat kamay. Nakasulat doon, suspicious cement repair on darkroom floor. Insufficient evidence to proceed. Case closed. Hawak-hawak ang susi sa isang trahedyang hindi niya nalutas. 10 taon na ang nakalipas. Matalim na tumingin si Cesar sa madilim na eskinita sa labas ng bintana. Noong 3 linggo ng Oktubre 2003, ang opisina ng Homicide Division ng Batangas City Police Station ay magulo, gaya ngang dati puno ngang amoy ngang sigarilyo at nakalat na mga dokumento. Dala-dala ang kluma at kulay brown na folder at ang litratong bigay ni Mang Ramon. Tinahak ni Cesar ang pasilyo na istasyon. Nang buksan niya ang pintoeng Homicide Division, isang detective na abala sa mga papeles sa kanyang mesa ang umangat ng tingin. Uy, senyor retirado, kana ang hirap mo nang makita. Anong sadya nyo at napadalaw kayo?
Dito sa istasyon Magilif na bumati si Detective Benji Cruz habang tumatayo para salubungin si Cesar. Imbes na sumagot hinila ni Cesar ang isang upuan sa tapat ng mesa ni Benji, umupo at malakas na inilapa ang lumang folder. Benji, natatandaan mo pa ba yung kaso Eng Santos Photo Studio? Kumunot ang nuni Benji habang pilit inaalala ang nakaraan at pagkatapos ay tinitigan si Cesar. Santos Photo Studio. Ah, di ba't bago pa ako ma-assign dito? Yun yung kaso Eng. May-ari Eng Photo Studio na biglang nawala, tumango ng marahan si Cesar. Binuksan ang unang pahina Eng folder at itinulak ito sa harap ni Benji. Ang ngatalanga pagkawalan ni Maria Santos na gumimbal sa lumang bayan ng Batangas noong Oktubre 1990 ay lumitaw sa mga naninilaw na papel. Binasa ni Benji ang nga dokumento at napangiwi nang makita ang huling pangungusap. Isinara po ito bilang paglalayas. Nakasulat dito na nag-impake ang damit at para. May iba pa po ba? Tahimik na kinuha ni Cesar ang bagong develop na litrato mula sa sobre at inilagay ito sa tabi-en. Police report. Sa malabong black and white na larawan, malinaw na makikita ang kontrast sa pagitan ng anino na may hawak na pamalo at ang siluet ng isang babaeng takot na iniunat ang kanyang braso. Itinaas ni Benji ang litrato, itinapat sa ilaw at biglang namutla. Senyor, ito. Huwag niyong sabihin galing to sa photo studio na yon. Kung ganito, hindi na ito paglalayas. Krimen na to. Tinanggal ni Cesar ang pakakakuyong ng kanyang malabi at nagsalita sa isang mababa at mahinang boses. Oh, yan ang katotohanang nakulong sa duming drainage sa loop ngang 10 taon. Hindi rin ako nakatulog kagabi dahil dito. Mabilis na naglogin si Benji sa police computer system at hinanap ang missing person report na may petsang Oktubre 151993. Nang lumitaw ang lumang digital form sa screen, sabay na binasangang dalawa ang bawat salita. Ang nag-report nun ay ang asawang si Oscar Ocha de Leon at detalyadong nakasulat ang kanyang salaysay na tumakas ang kanyang asawa, dala ang pera at mga damit. Ayon sa salaysay nga, asawa umuwi raw siya nga alas 11 gabi nung ika-14 at wala na ang misis niya. Ganun din ang testimonya ng biyenan niyang si Aling Flora. Senyor, hindi po ba parang masyadong scripted yung salaysay nila? Sumandal si Cesar sa upuan at bumuntong hininga. 10 taon na ang nakalipas, ganyan na ganyan din ang sinabi nila, walang labis walang kulang. Pero noon pa man may kutop na akong mali. Sandaling ipinikit ni Cesar ang kanyang mata at pagkatapos ay binuklat ang kanyang lumang notebook at itinuro ang isang address. Ito ang address ni Mang Cardo, isang matandang barbero na matagal nang may pwesto sa tabi mismo ng photo studio. Kinabukasan ng hapon, dumating sina Cesar at Benji sa isang maliit na bahay sa isang tahimik na residential area sa Batangas. Nang pindutin nila ang doorbell, umingit ang lumang gate at isang matandang lalaki na kuba na ang likod ang sumilip na may pagdududa. Sino sila? Wala naman akong inaasahang bisita. Inilabas ni Benji ang kanyang police ID mula sa kanyang bulsa at magalang na yumuko. Kayo po ba si Mang Cardo? Ako po si Detective Benji Cruz mula sa Batangas City Police Station. At siya po, natatandaan niyo pa po ba siya? Tinitigan ni Mang Cardo si Cesar sa likod ng kanyang makapal na salamin at pagkatapos ay napapitik sa kanyang tuhod. Naku, sino pa nga ba? Di ba't ikaw, yung detective na makulit na pabalik-balik nun? Ang bilis ng panahon, ang tanda na natin. Inanyayahan ni Mang Cardo ang dalawa sa kanyang maliit na sala at inalo ng mainit na kapeng barako. Inilabas ni Benji ang kanyang notebook at ballpen at maingat na sinimulan ang usapan. Hiniling niya na subukang alalahanin muli ang mga nangyari sa paligid ng photo studio noong gabi ngang Oktubre 14, 1993. Niyakap ngang matanda ang tasa ng kape gamit ang dalawang kamay, tumingin sa malayo sa labas ng bintana at nag-isip ng malalim. Mga alas 7 gabi noon. Nakita ko mismo si Maria na isinara ang pintong photo studio at pumasok sa likod na pintong dark room.
May dala siyang kamera bag sa balikat at nakayuko parang walang sigla. Itinigil ni Benji ang pagsusulat at tinitigan ang matanda sa mata. Nung gabing iyon may narinig po ba kayong sigawan o malakas na kalabok mula sa loob ng photo studio umiling si Mang Cardo, ibinaba ang tasa at may naalala kaya hininaan ang boses. Wala akong narinig na ingay pero kinabukasan ng umaga kakaiba talaga. Oktubre 15 noon. Lalabas na sana ako para buksan ang barberya ko nang maamoy ko ang masangsang na amoy ng semento galing sa photo studio. Napatigil si Cesar sa pag-inom ng kape at tinitigan ang matanda. Tila sariwa pa sa isip ni Mang Cardo ang nakita niya noon at kumunot ang kanyang habang nagpapatuloy. Sumilip daw siya sa bahagyang bukas na pinto sa likod at nakita ang asawang si Oscar na punong semento ang damit. Habang pinapakinis ang sahig ng darkroom gamit ang isang paleta. Nang tanungin niya kung anong ginagawa nito iritableng sumagot si Oscar na may tulo raw sa sahig kaya nag-ayos siya. Sana tiningnan kong maigi yung sahig noon. Naging pabaya ako. Binuklat ni Cesar ang folder na nasa kanyang kandungan at idiniin ang kanyang daliri sa nakasulat na kailangang suriin ang bakas ng pag-ayos ng semento sa sahig ng darkroom. Ang kutob niya 10 taon na ang nakalipas ay muling nabuhay sa sandaling iyon. Pagkaalis sa bahay ni Mang Cardo tahimik na naglakad ang dalawa sa eskinita. Senyor, bakit hindi niyo po ito itinuloy nun mayroon naman palang ganito kalinaw na testimonya? Sa tanong ni Benji na may halong pagsisisi mapait na ngumiti si Cesar at huminto. Noong nga panahong iyon ang ama ni Oka ay isa sa mga pinakamakapangyarihang tao sa Batangas at kumpare niya ang Chief of Police. Sa tuwing susubukan ni Cesar na mahukay ang presyo mula sa itaas ay hindi may larawan sa tindi. Sinunggaban ako sa kuwelyo ngang chief at sinabing isara mo, yan bilang paglalayas. Huwag mong sayangin ang resources ng gobyerno sa away mag-asawa. Ganun ang sistema nun, Benji. Nang makita ni Benji ang bahagyang pangingini ng pangani, Cesar wala na siyang masabi. Pabalik sa istasyon muling hinalungkat ni Benji ang nga luma at maalikabo na file mula 1993. Salop nito nakita niya ang pangalan ng isang lalaki si Joseph David na isinumait ni Ocha bilang diumanoy kalaguyo ng kanyang asawang si Maria. Senyor, tingnan niyo po itong record ni Joseph David. Nag-background check lang sila pero hindi man lang in-interview. Hindi po ba halatang-halata na pinabayaan ito tumayo si Cesar sa tabi ng monitor ni Benji at malamig na tinitigan ang screen? Ang hindi man lang imbestigahan ang taong itinuro ng asawa bilang kalaguyo ay patunay na wala talaga silang balak na mag-imbestiga. Ginawa lang siyang dahilan para palabasin na paglalayas ang kaso. Sunod na binuksan ni Benji ang pahina na may personal na impormasyon ni Maria Santos ngunit blanko ang bahagi ng pamilya. Nalaman nilang si Maria ay lumaki sa isang bahay ampunan sa Batangas, isang ulila na walang sinumang masasandalan sa mundo. Ang pakawalang isang babaeng walang pamilyang magtatanong o kapatid na maghahanap ay natabunan lamang ng isang salita mula sa kanyang asawa. Kung mayroon lang sanang kahit isang kapamilya na umiyak at nagmakaawa na hanapin siya, hindi sana ganito kadaling natabunan ang kaso. Nakakaawa naman siya. Ibinaba ni Benji ang kanyang ballpen at sumandal sa upuan. Tumingin si Cesar sa kawalan. Hindi sila tumigil at hinanap ang anak ng dating may-ari ng gusali ng photo studio, si Gehan. Si Gehan, 48 taong gulang ay nagulat sa biglaang pagbisita ng nga pulis ngunit pilit inalala ang isang mahalagang detalye. Mga 2 buwan bago siya mawala pumunta siya sa tatay ko at nakiusap na ilipat sa pangalan niya ang kontratangang upa. Sumingit si Cesar sa sinasabi ni Gehan at nagtanong. Sa pangalan niya sinabi ba niya kung bakit bigla niyang gustong ipabago ang pangalan? Kinamot ni Gehan ang kanyang ulo habang inaalala ang usapan. Pinawi siya ng tatay ko at sinabing bumalik kasama ang asawa niya para pumirma pero hindi na siya bumalik. Nalaman na lang namin na tumakas daw siya. Pagbalik sa conference room ngang istasyon, isinulat ni na Cesar at Benji sa whiteboard ang mga impormasyong kanilang nakuha.
Ang kahinahinalang pagsesemento kinabukasan ng pagkawala ang diumanoy kalaguyo na hindi man lang inimbestigahan at ang pagtatangka ni Maria na maging independyente sa pamamagitan ng pagbabago ang kontrata. Isinara ni Benji ang kanyang notebook at tinitigan si Cesar. Hindi po ito paglalayas. Ito po ay sigaw ng isang taong pinatay at ikinulong sa drainage. Senyor, simulan na po natin ulit ng formal. Ipinatong ni Cesar ang kanyang makakrus na kamay sa mesa at tumango ng may determinasyon. Bukas ng umaga magsumite kang request for re-investigation sa hepe. Kahit ang provincial director pa ang pumigil sa atin, ngayon hindi na tayo titigil. Noong huling linggo ng Oktubre, 2003 ang conference room ng Homicide Division ng Batangas City Police Station ay puno ng ingay ng lumang electric fan at pagbubuklat ng mga papel. Opisyal na itinalaga si Detective Benji Cruz bilang lead investigator sa kasong pakawala ni Maria Santos at ang investigasyon ay pumasok sa isang bagong yugto. Ang retiradong pulis na si Cesar Reyes ay naksilbing non-official consultant, matatag na nakaupo sa tabi ni Benji at tumutulong sa direksyon ng investigasyon. Benji, unahin nating hanapin yang kalaguyo na 10 taon ng bukang bibig nga gagong yon si Joseph David. Panahon na para makilala natin ang multong ni minsan ay hindi natin nakita. Inayos ni Cesar ang kanyang salamin at isinulat ng malaki sa whiteboard ang pangalang Joseph David. Agad na tumakbo si Benji sa record section at nagsagawa ng background check. Lumabas sa monitor ang mga luma at maalikabok na talaan. Si Joseph David ay 50 taong gulang na ngayon umalis ang Batangas noong 1994 at nagpapatakbo ang isang maliit na imprenta sa Quezon City. Senyor, nahanap ko na umalis siyang Batangas pagkatapos mawala ni Maria, parang naghihintay lang. May-ari na siya ng imprenta ngayon. Iniabot ni Benji ang nakaprint na dokumento kay Cesar na may ngiti sa labi. Makalipas ang ilang araw tumayo ang team sa harap ng isang lumang imprenta sa isang eskinita sa Quezon City. Pagpasok nila sinalubong sila nga ingay nga magamakinang walang tigil sa pag-imprenta at ng masangsang na amoy ng tinta. Sa likod ng counter isang payat na lalaki na naka-apron na may mansa ng tinta ang naangat ng tingin. Kayo po ba si Mr. Joseph David? Ako po, si Detective Benji Cruz mula sa Batangas City Police Station. Pwede po ba kaming makipausap sandali? Nang ipakita ni Benji ang kanyang ID na hulog ang mapapal na hawa ni Joseph sa sahig, biglang namutla ang lalaki at nanginig ang kanyang malabi. Upang masuportahan ang kanyang nanginginig na katawan, mahigpit na kumapit si Joseph sa counter at halos hindi makapagsalita. Pulis, huwag. Huwag niyong sabihing nandito kayo dahil kay Maria. Nanginginig at tila maiyak na ang boses ni Joseph. Tahimik na hinila ni Cesar ang isang upuan. Pinaupo si Joseph at tinitigan siya ng may malumanay ngunit matata na tingin. Tinakpan ni Joseph ang kanyang mukha ngang dalawang kamay at humagulgol ng matagal. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang gabasang mata at tumingin sa dalawang pulis. Hindi po kami makalaguyo ni Maria. Hindi po ganun. Kadumi ang relasyon namin. Lumaki po kami sa isang bahay ampunan sa Batangas. Makapatid po ang turingan namin. Sa hindi inaasahang revelasyon ni Joseph, nakatinginan sina Benji at Cesar. Mula 5 taong gulang hanggang sa paglabas nila sa ampunan sa edad na 18, sila ang naging pamilya at sandigan ng isa't isa. Ikinuwento ni Joseph ang huling tawa na natanggap niya mula kay Maria noong unang bahagi ng Oktubre 1993, isang linggo bago siya mawala. Impyerno po ang buhay ni Maria sa bahay na yon. Ilang taon na po siyang binubugbog na asawa niyang si Ocha. Tumawag siya sa akin noon at sinabing hindi na niya kaya. Tatakas daw siya kasama ang nga anak niya at nakiusap na ihanap ko siya nga isang maliit na kwarto sa Maynila. Mabilis na isinulat ni Benji ang salaysay ni Joseph sa kanyang notebook at nagtanong ng may talas. Ang kamao ni Joseph ay nakakuyom sa kanyang tuhod
at namumuti na sa higpit habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sinabi rin ni Maria na tila nalaman na ng kanyang biyenan ang kanyang plano kaya pinag-ingat niya si Joseph. Handa na raw po ang divorce papers niya inayos na sa isang notaryo. Puno siyang pag-asa na makakapagsimula siyang bagong buhay sa Maynila. Hindi ko po akalain na iyon na pala ang huling pag-usap namin. Paglabas sa imprenta nagsindi nga, sigarilyo si Cesar at mapait na ibinuga ang usok. Pinalabas ni Ocha na kalaguyo ang kababata ng kanyang asawa para ilihis ang investigasyon. Batay sa salaysay ni Joseph, sinimulang halungkatin ni Benji ang maopisina ng notaryo sa Batangas. Sa ika-4 na araw himalang natakpuan ng team ang isang notaryal record na may pangalan ni Maria Santos sa opisina ni Ati De Guzman. Ang retiradong abogado si Ati De Guzman ay maingat na inilatlat ang isang lumang kopyang dokumento para sa mga pulis na dumalaw sa kanyang bahay. Ang dokumento ay naglalaman ng magabakas ng isang desperadong divorce proceeding na inihahanda ni Maria dahil sa domestic violence ng kanyang asawa. Naalala ko si Miss Maria, napakadeterminadong babae. Lihim siyang naipon ng maebidensya para patunayan ang kitangang photo studio. Determinado siyang makuha ang rights sa negosyo at ang kustodiya ng mga anak niya. Inayos ni Ati De Guzman ang kanyang salamin at itinuro ang nga probisyon sa lumang dokumento. Lumabas na si Maria ang tunay na nagpapatakbong photo studio habang ang asawang si Ocha ay isang walang kakayahang tao na puro utang dahil sa mga palpak na negosyo. Kinuha ni Benji ang dokumento at nagtanong ng pinakamahalagang tanong. Attorney, possible po bang nalaman ng asawa ong biyenan niyang si Aling Flora ang tungkol sa paghahanda ng kasong ito sandaling tumingala si Ati De Guzman pilit inaalala ang nakaraan at pagkatapos ay tumango ng may bigat. Ilang beses tumawag si Maria sa opisina nun at sinabing nababahala siya dahil parang may nakikinig sa telepono. Malamang alam na ngang biyenan niya ang lahat nun. Ang pagsisiyasat ng team ay umabot sa lihim na bank account ni Maria at doon ay may isa pa silang natuklasan. Lihim na nahuhulog si Maria ng bahagingang kitangang photo studio sa isang educational plan para sa kanyang dalawang anak sina Michael at Mark. Kung nalaman ito nga, kanyang asawa at biyenan, ito ay hindi lamang isang simpleng away pamilya kundi isang mitsa para sa isang malagim na trahedya. Makalipas ang ilang araw ipinatawag ng team si Ocha na nakatanggap ngang abiso ngang muling pagbubukas ng investigasyon sa istasyon. Gaya ng 10 taon na ang nakalipas si Ocha ay nakasuot ng mayos na damit may mabait na ngiti at kampanteng umupo. Tahimik na inilagay ni Benji ang litratong nakuha sa drainage sa mesa ngunit hindi man lang kumurap si Ocha. Iniisip niyo pa rin ba na tumakas ang asawa niyo kasama yang si Joseph David kinausap na po namin si Mr. David? Sa tanong ni Benji kalmadong sumagot si Ocha. Kahit anong sabihin nga, gagong yan hindi ako maniniwala. Nakimpake ang pera ang asawa ko nang umalis siya. Makikipagtulungan ako sa muling investigasyon pero sana naman isipin niyo rin ang reputasyon ko. Ipinagyabang pa ni Ocha ang kanyang planong tumakbo bilang konsahal sa darating na eleksyon na parabang nababanta sa team. Habang pinapanood ang papalayong si Ocha na piling, si Cesar at ikinuyom ni Benji ang kanyang kamao. Nag-usap ang dalawa habang naglalakad sa pasilyo tungkol sa mga kakaibang kilos ni Ocha matapos mawala ang kanyang asawa. Benji, bakit kaya ang isang taong walang alam sa fotografiya ay hindi kumuha ng kahit isang katulong matapos mawala? Ang asawa niya lalo na't napakalakas ng kitangang photo studio. Huminto si Benji at binalikan ang mga nakasulat sa whiteboard tungkol kay Ocha. Matapos mawala ang asawa si Ocha mismo ang nag-aral ng fotografiya at sa loob ng 10 taon hindi niya pinayagan ang sinuman na pumasok sa darkroom. Tinapik ni Cesar ang balikat ni Benji at sinabi ang isang nakakakilabot na teorya, hindi dahil sa pagtitipid. Kailangan niyang siguraduhin na walang sinuman ang makakapasok sa darkroom para itago ang madilim na sikreto sa loob ng 10 taon.
Noong unang linggo ngang Nobyembre 2003 ang Homicide Division ng Batangas City Police Station ay nababalot ng tensyon na kasinlamig ngang papalapit na panahon ngang Kapaskuhan. Binuklat ni Benji ang 1993 missing person file sa kanyang mesa at tinuktok ng dulo ng kanyang ballpen ang isang partikular na bahagi. Sa naninilaw na papel malinaw na nakasulat ang matibay na alibi ni Ocha 10 taon na ang nakalipas. Senyor, tingnan niyo po ang galaw ni Ocha noong gabi ng Oktubre 14, 1993. Magdamag daw si Jiang uminom kasama ang isang business partner sa isang kainang sa may San Pascual. Kumpleto sa testigo, kaya siguro pinalagpas na lang. Kinuha ni Cesar ang folder at sinuri ito gamit ang kanyang salamin. Ang kanyang tingin ay napako sa pangalan ng business partner, Alex Boyet Gomez. Noon pa man may duda na ako sa pangalan na yan, pero dahil sa pressure mula sa itaas hindi ko man lang siya nakausap. Ano na kayang ginagawa niya ngayon? Inabot ni Benji ang isang dokumentong inihanda na niya at kinuha ang kanyang jacket. May pwesto po siya ang tuyo sa palengke. Matagal na rin daw siyang nandun. Pupuntahan ko na po ngayon para kausapin. Ang likot ng palengke ng Batangas City ay may halong amoy ngang dagat at ng tuyo. Sa harap ng pwesto, nagtambak ang makahon at sa loop isang matabang lalaki ang abala sa paggamit ng calculator. Pumasok si Benji sa pwesto at itinapat ang kanyang ID sa mukha ni Alex. Kayo po ba si Mr. Alex Gomez? Detective Benji Cruz pumula sa Batangas City Police Station. Pasensya na sa abala pero kailangan po nating mausap. Inalis ni Alex ang kanyang kamay sa kalkulator at tumingin kay Benji. Sa isang iglap halatang halata ang panginginig ng kanyang nga mata. Lihim na ibinabang ng lalaki ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan ang dulong ng kanyang apron habang lumulunok. Ay sir, ano pong sadya nga? Pulis dito, kung kailangan nyo pong tuyo bibigyan ko kayo nga diskwento. Tinitigan ni Benji si Alex nang may seryosong mukha at diretsahang nagtanong. Alam mo namang hindi ako naparito para bumili. Noong gabi ng Oktubre 14, 1993 uminom kayo ni Ocha de Leon sa San Pascual. Ikuwento mo ulit. Biglang namutla ang mukha ni Alex at nahulog ang hawa niyang balpen. Kahit 10 taon na ang lumipas, ang alaala ng gabing iyon ay patuloy pa ring bumabagabag sa kanyang konsensya. Bakit po, di ba sinabi ko na ang lahat nun? Makasama kaming uminom hanggang 2:00 ng madaling araw. Pabulong na ang boses ni Alex at hindi na niya malaman kung saan titingin. Inilapit ni Benji ang kanyang katawan sa counter at bumulong sa tenga ni Alex nang may lamig at pakbabanta. Makinig ka Alex, hindi na ito kasong paglalayas. Isa na itong malagim na krimen. Kung magsisinungaling ka pa ulit hindi ka nalang testigo sa alibi kundi kasapwat sa pagtatago ng krimen. Kaya mo bang harapin yun nang ginig ang mga labi? Ni Alex at hindi na nakasagot nakatitig na lang sa business card ni Benji. Makalipas ang 3 araw nung umaga ng Nobyembre, si Alex mismo ang pumasok sa Batangas City Police Station. Halatang puyat ang lalaki, malalim ang mata at baliktad ang pakakabutones ng kanyang polo habang pinagpapawisan ang kanyang noo. Nasaan po si Detective Cruz? Nakasala po ako? Sasabihin ko na po ang lahat. Pagbukas ni Benjing pintong interrogation room, agad na umupo si Alex at inilagay ang kanyang nanginginig na mga kamay sa mesa. Sa kabilang kwarto naninigarilyo si Cesar habang pinapanood ang bawat kilos ni Alex sa monitor. Mabuti naman at napag-isipan mong sabihin na ang totoo Alex. Noong gabing iyon, hanggang anong oras kayo nakasama ni Ocha? Huminga ng malalim si Alex, ipinikit ang kanyang nga mata
at sinimulan nang sabihin ang katotohanan. Alas 10. Maalas 10 pong gabi unang umalis si Ocha. May importante raw siyang gagawin. Sabi niya tatawag siya mamaya at sabihin ko na lang daw na makasama pa rin kami. Natigilan ang pagsusulat ni Benji at nabalot ng katahimikan ang kwarto. Ang 10 taong matibay na pader na itinayo ni Ocha ay nagsimula ng makalamat. Bakit ka nagsinungaling? Gaya ng utos niya dahil lang ba magkaibigan kayo yumuko si Alex at bumulong na parang isang kriminal. May utang po kasi ako sa kanya noon na 20,000 piso para sa negosyo ko. Yun po ang hawak niya sa liko. Kung hindi ko susundin ang utos niya sisingilin niya ako agad. Wala naman po akong kapangyarihan para lumaban. Habang unti-unting nabubuo ang kaso biglang tumuno ang telepono sa mesa ni Benji. Sa kabilang linya ang retiradong abogadong si Ate De Guzman ay nagmamadaling nagbalita ng isang bagong impormasyon. Detective Cruz ako. To si De Guzman. May naalala lang akong importante kaya tumawag ako. Yung masulat na pinadala ko kay Maria noon tungkol sa divorce. Hinikpitan ni Benji ang hawa sa telepono at umayos ng upohanda ng magsulat. Opo, attorney. Bakit po yung mga sulat hindi po ba sa photo studio niyo ipinadala? Umiling si Ate De Guzman at malinaw na ipinaliwanag ang sitwasyon. Hindi. Mahigpit ang bilin ni Maria na sa bahay nila ipadala para hindi makita ng asawa niya. Pero naisip ko kung sa umaga na sa photo studio si Maria sino ang nasa bahay, di ba't ang biyenan niyang si Aling Flora? Sa isip ni Benji biglang nakabit-kabit ang mapiraso ang puzzle at kinilabutan siya. Ang posibilidad na nalaman ng biyenan ang plano ng manugang na itakas ang mga apo sa pamamagitan ng sulat. Senyor, hindi lang po basak ang alibi ni Alex, may motibo na rin po tayo. Si Aling Flora ang nakabasa ng sulat at sinabi niya kay Ocha na naghahanda ng divorce ang asawa niya. Inipit ni Cesar ang basong papel na walang laman, itinapon sa basurahan at biglang tumayo. Motibo, basak na alibi? Malapit na nating masakal ang gagong? Si Ocha, gawin na nating opisyal ang investigasyon at haluhugin natin ang bahay nila. Nang opisyal ng muling buksan ang kaso, lumabas ang malaking balita sa lokal na diaryo sa Batangas. Isang reporter si Angela Reyes ang matapang na nagsulat tungkol sa nakaraan ni Ocha na naghahandang tumakbo bilang konsehal at nakuha ang atensyon ng publiko. Hello, ako to campaign manager ng kandidatong si Ocha de Leon. Miss Reyes, sobra naman yata yang artikulo nyo. Wala pang kumpirmadong katotohanan pro, sinisira nyo na ang imahe ang kandidato namin. Mapang-asar nang ngumiti si Angela habang sinasagot ang tawag. Mr. Da, campaign manager, isinulat ko lang ang mga katotohanan base sa investigasyon ng pulis. Kung may reklamo kayo, kumuha kayo ng abogado. Ibababa ko na. Sa gitna ng mainit na balita, pinuntahan ni Benji ang panganay na anak ni Maria, si Michael, sa isang universidad sa Maynila. 20 taong gulang na si Michael nakaupo sa isang bench nanginginig sa lamig ng hangin ng Nobyembre at patuloy na kinakamot ang likod ng kanyang palat. Michael, nung gabing nawala ang nanay mo 10 taon na ang nakalipas, may naalala ka ba kahit maliit na detalye? Yumuko si Michael, nakatingin lang sa kanyang namumulang kamay at hirap na nagsalita. Hindi ko po alam. Pinatulog na po kami ni Papa sa kwarto kasama ang kapatid ko. Pero madalas po akong managinip. Isang napakaliwanag na ilaw na kumikislap. Itinigil ni Benji ang pagsusulat at maawang tiningnan ang namumulang mata ng binata. Kumikislap na ilaw, anong klaseng ilaw nanginginig? Si Michael na parabang muli niyang nakikita ang eksena. Isang napakalakas na ilaw na parang nakakabulak po. Parang may narinig din akong klik na tunog. Pagkatapos nun parang sasabog ang puso ko at nagigising ako. Paglabas sa universidad, uminto si Cesar sa likod ni Benji at nagbuga enge usok enge sigarilyo. Nakatitik siya sa kawalan at sa kanyang boses maririnig ang kumpiyansangang isang veteranong pulis.
Benji yung sinasabi niyang kumikislap na ilaw. Hindi kaya flash ng kamera yon huminto si Benji at lumingon kay Cesar. Naktama ang kanilang mamata. Yung pelikulang nakuha natin sa drainage, di ba't ang unang kuha ay may flash? Nung gabing iyon, may pumindot ng shutter sa darkroom at nakita ng 10 taong gulang na bata ang liwanag na yon. Sa gitna ng malamig na hangin isinulat ni Benji sa kanyang notebook ng malaki posibleng saksi sa flash. Habang nabubuo ang puzzle, ng trahedya unti-unting lumalabas ang karumal-dumal na katotohanan ng gabing iyon 10 taon na ang nakalipas. Noong ikalawang linggo ng Nobyembre 2003, ang hangin sa interrogation room ga Batangas City Police Station ay mas mabigat at malamig kaysa karaniwan. Si Ocha nakasuot ng malinis na suit ay dumating kasama ang isang mukhang bihasang abogado para sa kanyang unang opisyal na interogasyon bilang isang biktima. Sa ilalim ng fluorescent light, tuwid na nakaupo si Oka walang bahid ng kaba. Mr. De Leon, sinabi niyo na magdamit kayong uminom kasama. Si Mr. Alex Gomez, noong gabi ng Oktubre 14, 1993, tama ba tanong ni Benji sa isang mababang boses habang binubuklat ang mga papeles? Tumingin si Ocha ng diretso sa mata ni Benji hindi man lang kumukurap. Opo, tama po. 10 taon na ang lumipas pareho pa, rin ang sagot ko. Parang naghihintay inihagis ni Benji sa mesa ang dokumento na naglalaman ng pagbawi ni Alex sa kanyang salaysay. Nakasaad doon na alas 10 ng gabi ay umalis na si Ocha at tumawag na lang para sabihing makunwari silang makasama pa. Siguro nalilito lang si Alex. Hindi biro ang 10 taon. Sigurado akong makasama kami hanggang madaling araw. Hindi nabago ang ekspresyon ni Ocha at ang kanyang makamay sa mesa ay hindi man lang gumalaw. Sumingit ang kanyang abogado tumingin sa relo at mayabang na nagsalita. Detective ang paulit-ulit na pagtatanong tungkol sa 10 taong nakalipas na walang bagong ebidensya ay isang malaking abala sa aming kliyente. Kung magpapatuloy kayo irereklamo namin kayo ng human rights violation. Pinigilan ni Benji ang kanyang galit, ibinaba ang ballpen at sinubukang basahin ang nasa likod ng maskara ni Ocha. Sa parehong araw pumasok ang Soko team sa darkroom ng Santos Photo Studio. Puno ng luminol solution ang kanilang mga sprayer at pinatay nila ang lahat ng ilaw. Sa gitna nga, kadiliman nagsimulang mag-spray ang mga sprayer sa sahig. Makalipas ang ilang sandali, isang malaasul na ilaw na parang apoy ng San Telmo ang unti-unting lumitaw sa paligid ng lumang drainage. Sa ilalim ng isang mesa lumitaw din ang parehong asul na ilaw na nagpapatunay sa malagim na bakas ng nakaraan. Detective positive po, dito sa paligid ng drainage at sa ilalim ng mesa. Kung ganito pa kalinaw ang bakas matapos ang 10 taon, malamang malakas ang pagdurugo nun. Itinutok ng team leader ng Soko ang kanyang flashlight sa asul na bahagi ng sahig. Kahit libu-libong beses na hinugasan ng tubig at matapang na kemikal ang mansang dugo na kumapit sa mga siwang ng semento ay hindi nawala. Nang iparating ang resultang luminol test kay Ocha, hinarap ng team ang isang hindi inaasahang ganti. Noong umaga ng Nobyembre 14, isang matandang babae kasama ang abogado ni Ocha ang pumasok sa istasyon. Ang ina ni Ocha, si Aling Flora, ay nakasuot ng kulay asul na barot saya at ang kanyang puting buhok ay maayos na nakapusot. Inilabas ng abogado ang isang sulat mula sa isang sobre at itinapat ito sa mukha ni Benji. Sinumpa ang salaysay ni Aling Flora. Ang katotohanan ng 10 taong nakalipas ay narito. Nanginginig na binasa ni Benji ang salaysay at sa tabi niya, kumunot ang nuni Cesar. Nakasaad sa salaysay na noong gabing iyon nakaroon silang ang pagtatalo ng kanyang manugang na si Maria at sa galit ay naitulak niya ito. Tumamaro ang ulo ngang manugang sa kanto ngang mesa at namatay. Ginang totoo ba ang lahat ng nakasulat dito? Walang labis walang kulang, tanong ni Benji na hindi makapaniwala. Hinikpitan ni Aling Flora ang kanyang makamay sa kanyang kandungan at sumagot sa mahinang boses.
o ako ang may gawa. Naitulak ko siya kaya siya namatay. Dumating lang si Ocha para tulungan akong maglinis. Pagbalik sa conference room inihagis ni Cesar ang salaysay sa mesa at huminga ng malalim. Agad niyang nahalata na ang lahat ng ito ay isang detalyadong plano ni Ocha. Benji ginagamit niya ang nanay niya bilang panangga. Isang 70 taong gulang na may dementia kung amin anong mangyayari makukulong bayan ng maayos, makakatakas si Ocha at ang nanay niya itatago sa ospital. Sumang-ayon si Benji na nakita rin ang mabutas sa salaysay. Imposibleng ang isang matandang babae ay mapatay ang isang malakas na 38 taong gulang na babae sa isang tulak lang at lalong imposibleng buhatin niya ang bangkay mag-isa papunta sa bundok. Senyor siguradong pinakabisa ni Ocha sa nanay niya ang salaysay na yan. Kailangan nating ihiwalay si Aling Flora sa anak niya at tanungin ulit. Ang masinasawlang sagot ay siguradong makakabuhol-buhol sa magabigla ang tanong. Noong 2 linggo, noong Nobyembre, kinausap ni Benji si Aling Flora nang mag-isa kasama ang isang psychologist na si Dr. Santos. Noong una parang robot na inulit-ulit ni Aling Flora ang laman ng salaysay, ngunit sa mas simpleng tanong ng psychologist nagsimula siyang maguluhan. Maingat na inalok ni Benji ang isang basong tubig si Aling Flora na para bang pinapakalma siya at pagkatapos ay naktanong ang isang mahalagang tanong. Nung gabing iyon madilim po siguro sa darkroom nakita niyo po ba kung nasaan ang manugang ninyo? Nalito si Aling Flora at ang kanyang nga mata ay nahanap ng sagot sa kawalan, ang kanyang magkamay ay halatang nanginginig. Mula sa kanyang malabi isang pangungusap na wala sa salaysay ang biglang lumabas. Bigla siyang nagpa-flash. Nabulag ako, wala akong makita. Natigilan ang pagsusulat ni Benji at ang psychologist sa sulok ay naangat ng tingin. Nagulat tinakpan ni Aling Flora ang kanyang bibig at sinubukang ulitin ang sinasawlong sagot. Hindi tinulak ko siya. Tumama ang ulo niya sa kantongang mesa. Oo, ako ang may gawa. Paglabas sa pasilyo sinabi ngang psychologist kay Benji nang may kumpiyansa. Iyon po ay isang tipikal na reaksyon kapag nagbabanggaan ang isang sinasawlong kasinungalingan at ang isang tunay na alaala. Ang sinabi niyang nagpa-flash ay hindi basta-basta lumabas. Ibig sabihin may nakatanim sa isip niya na alaalang isang malakas na liwanag. Ang sinabi niya ay eksaktong tugma sa sinabi ngang panganay na anak na si Michael. Nakasandal si Cesar sa dingding ng pasilyo na ninigarilyo at lumingon kay Benji. Sabay na nakita nanay at ng anak ang pagpindot ni Ocha sa shutter. Ang isa nasa loop ng darkroom, ang isa sumisilip sa siwang ng pinto. Samantala isa pang malaking balita ang inilawas NH reporter na si Angela Reyes na sumida sa modalidad ni Oka. Lumabas sa artikulo na 7 taon matapos mawala ang kanyang asawa nagsampa si Ocha ng petition para ideklarang patay na ito at kinuha ang insurance money at savings ng kanyang asawa. Diyos ko pinatay niya, ang asawa niya itinapon sa drainage at ginamit ang pera para sa kampanya niya. Paano nagagawa ng isang tao yan nagulat ang mga taga-Batangas sa balita at ang campaign headquarters ni Oka ay pinuntahan ng mga nagpo-protesta. Hinihintay na lang ng team ang resulta ng film restoration mula sa PNP Crime Laboratory para sa huling pako sa kabaong ni Oka. Ang katotohanan na parang may team na tubig sa drainage ay unti-unting bumabalik para hubaran ang maskara ni Ocha. Noong huling linggo ngang Nobyembre 2003, ang tensyon sa Forensic Photography Division ng PNP Crime Laboratory ay matindi. Ang 35mm film canister na nakaligtas sa loop ng 10 taon sa malamig na dumi ngang drainage ay inilagay na sa analysis table. Sinuringang isang forensic expert ang kanister sa ilalim ngang mikroskopyo at tumawag sa investigation team.
Napakaganda ng pagkakasarangang kanister. Ang 10 taon, nenge namong dumi, ay nagsilbing panlabas na proteksyon kaya mas maganda ang kondisyon nege pelikula kaysa sa inaasahan. Punong kumpiyansa ang boses ang expert sa kabilang linya. Mayroon pang isang nakasulat sa report na nagpatibok ng mabilis sa pusong team. Binasa ni Benji ang report at natigilan pagkatapos ay iniabot ito kay Cesar. Tingnan niyo po ito, senyor. Isang bagong 36 shot na pelikula pro isa lang ang kuha yung pinakauna. Ibig sabihin pagkatapos, pumindot ng shutter agad na niriwin ang buong rolyo. Kinuha ni Cesar ang report at kumunot ang no. Nanginginig ang dulong ang kanyang madaliri habang hawak ang papel. Napailing si Cesar at bumulong. Napakabilis ng pangyayari. Pagkatapos kumuhang isang litrato, wala na siyang oras para tanggalin ang pelikula sa kamera. Ganun kadesperado ang sitwasyon. Noong unang linggo ng Disyembre, walang tigil ang masusing restoration process sa crime lab. Ginamit ang mas special techniques para buhayin ang pelikula at modernong digital technology para alisin ang alikabok ng panahon. Isang mas malinaw na resulta malayong-malayo sa malabong imahe na nakuha ni RJ sa University Darkroom ang iniharap sa team. Pumasok ang forensic expert sa conference room, idinikit ang litrato sa whiteboard at nagpaliwanag, isang iglap sa loop ng madilim na darkroom habang kumikislap ang flash ang nakuhanan. Sa layong 2 metro makikita ang isang lalaki na may hawak na pamalo at sa tabi niya isang matandang babae na mahigpit na humahawak sa braso ng isang babae. Mukhang kahoy ang pamalo. Lumapit si Benji sa litrato at hindi na mayalis ang kanyang tanging. Ang dating malabong silhouette ay gayong ay malinaw na hugis na magataw. Ang matipunong katawan ng lalaking may hawak na pamalo. At ang kubang likod ng matandang babae na humahawa sa braso ay parang isang eksena mula sa impyerno. Itinuro ni Benji ang silhouette sa litrato, ang pangangatawan ng lalaking ito. Nakakakilabot na tugma sa physical records ni Ocha noong 1993. Ang katawan at suot ng matandang babae sa tabi niya siguradong si Aling Florayan. Idinikit ng expert ang isang comparative diagram ng darkroom sa tabi ng litrato para lalong patunayan. Ang posisyon and enlarger ng mga tray ng kemikal at ng mga estante sa dingding ay eksaktong-eksakto sa kasalukuyang itsura ng darkroom. Matagal na tinitigan ni Cesar ang malagim na eksena sa litrato at napahilamos ng mukha. Si Maria ang kumuha nito. Bago siya mamatay, ginamit niya ang kanyang huling lakas para pindutin ang shutter. Nung 2 linggo ng Disyembre muling ipinatawag ni Benji si Ocha. Sa malamig na bakal na mesa isang makapal na folder lang ang nakapatong. Ang restored na litrato ay nakatago sa loob nito. Sumandal si Benji sa upuan at tinitigan si Oka. Mr. De Leon, balikan natin ang gabi ng Oktubre 14, 1993. Ano po ba talaga ang nangyari sa darkroom panahon na para sabihin niyo ang totoo? Hindi mapakaling inayos ni Ocha ang kanyang kurbata at naninigas na sumagot. Ang kanyang ngalabi ay tuyo at putok-putok. Ilang beses ko na pong sinabi pag-uwi ko wala na ang asawa ko kasama ang madamit at pera niya. Inilapit ni Benji ang kanyang katawan para mas lalong mabigay ng pressure. Nalito ang mga mata ni Ocha at napatingin sa mesa. Totoo po ba ang sinumpaang salaysay ng nay ninyo, si Aling Flora, na naitulak niya ang manugang niya kaya na aksidente lumunok si Ocha at tumango? Opo. Dahil sinabi ngang nanay ko na siya ang may gawa bilang anak, kailangan kong maniwala. Kung ganun, Mr. De Leon, nung gabing iyon may kumislap po bang flash ang kamera sa loob ng darkroom? Sa tanong ni Benji, biglang naputol ang hininga ni Ocha. Ang kanyang dibdib ay nanatiling nakaumbok at hindi bumababa. Sa loob nga, 3 segundo na balot ng katahimikan ang kwarto. Hindi pinalapas ni Benji ang bahagyang paggalaw ng mata ni Ocha pakaliwa.
Wala po akong alam sa sinasabi niyo. Nabasak at tumaas ang boses ni Ocha. Ang video camera sa kwarto ay na-record ang maikling katahimikan at ang nanginginig na mga mata. Kinuha ni Benji ang restored na litrato mula sa folder at tahimik na inilapak ito sa harap ni Ocha. Nang makita ni Ocha ang litrato, bigla siyang namutla. Nanginig ang mga kalamnan ng kanyang mukha at nabalot ng takot ang kanyang ekspresyon. Sa loob ng mahigit 30 segundo hindi niya mayalis ang kanyang tingin sa litrato. Kakausapin ko ang abogado ko. Bago yun wala akong sasabihin. Iyon lang ang sinabi ni Ocha at tinikom na ang kanyang bibig. Sa parehong linggo sumakay ulit ng bus sina Benji at Cesar papuntang Maynila. Para kausapin ang anak na si Michael na may hawa ng huling piraso ng puzzle. Sa isang tahimik na coffee shop sinalubong sila ni Michael hawak ang isang mainit na tasa. Michael, yung sinabi mong kumikislap na ilaw na alala mo, pangayon gusto lang naming alalahanin mo nang dahan-dahan ang gabing iyon. Hindi kami nakmamadali? Sa malumanay na boses ni Benji maingat na ibinaba ni Michael ang tasa. Dahan-dahang ipinikit ni Michael ang kanyang mga mata at nanginig ang kanyang ngatalukap. Noong gabing iyon natutulog po ako sa kwarto ko sa taas. Pero nagising po ako sa isang malakas na kalaboh mula sa baba. Pagkarinig mo ang kalaboh lumabas ka ba agad tanong ni Cesar. Ang naugat sa kamay ni Michael ay lumitaw sa higpit ng kanyang pakuyom. Bumaba po ako ng hagdan hanggang sa pasilyo malapit sa darkroom. Mula sa siwang ng pinto isang nakakabulak na liwanag ang biglang lumabas. Nakatinginan sina Benji at Cesar. Ang boses ni Michael ay nanginginig at tila mapuputol na. Nagulat po ako at napalingon at biglang lumabas si Papa mula sa darkroom. Nang makita niya ako hinawakan, niya ako ng mahipit sa braso. Dinala niya ako sa taas ikinulong sa kwarto at nilok ang pinto. Mula nun hindi ko na po nakita si Mama. Tinanggal ni Michael ang kanyang, salamin tinapan ang kanyang mukha at tuluyang umiyak. Ang 10 taong kasinungalingan na itinanim ang kanyang ama ay nawasa sa kanyang puso. Hinintay lang ni Benji na tumahan si Michael. Paglabas sa coffee shop pumuntong hininga si Cesar. Sa gitna ngang puting usok mula sa kanyang hininga malinaw na lumitaw ang katotohanan. Ipinasok ni Cesar ang kanyang kamay sa bulsa at nagsalita. Una ang kalabok, pangalawa ang flash ng kamera, pangatlo ang paglabas ni Ocha sa darkroom. Eksakto ang pagkakasunod-sunod. Tumango si Benji ng may determinasyon. Ang sinumpaang salaysay ni Aling Flora ay isang kasinungalingan. Nakita mismo ang Guyana Kangama sa crime scene. Tugma ang oras ng pakuhang litrato at ang alaala ni Michael. Handa na ang bitak para kay Ocha. Tinitigan ni Cesar ang mailawng gabi sa Maynila. Ang buntot ng demonyong nagtago sa loob ng 10 taon ay nahawakan na nila. Noong Disyembre 11, 2003 sa gitna ngang malamig na hangin ang Batangas isang malamig na posas ang isinuot sa pulso ni Ocha. Ang kanyang pangarap na maging konsehel ay gumuho na parang kastilyong buhangin. Sa parehong araw ang kanyang inang si Aling Flora ay kinasuhan din bilang kasapwat. Sa unang interogasyon na natiling tahimik, si Ocha na parang bato. Ang kanyang abogado ay panay ang ubo ngunit si Ocha ay nakatingin lang sa kawalan. Tinanong ni Benji, Mr. De Leon may litrato na hanggang kailan ka mananahimik sumagot si Ocha sa isang mekanikal na boses I invoke my right to remain silent. Wala akong sasabihin ng walang abogado. Nagbago ang stratehiya ang team at inimbestigahan si Aling Flora ng hiwalay. Habang tumatagal ang investigasyon ang alaala ni Aling Flora na may dementia ay nakpabalik-balik sa pagitan ng kasinungalingan at katotohanan. Nagsimulang makalamat ang kanyang depensa. Tinanong ng isang investigador ginang ano po ang ipinalo nyo sa manugang nyo? Sabi nyo tinulak nyo lang siya nalito si Aling Flora at nagsimulang magsalita ng walang kabuluhan. Hindi ko siya pinalo.
Tinulak ko lang siya ng bahagia. Yun lang. Kung tinulak niyo dapat kamay. Bakit may pamalo sa litrato? Saan po galing ang pamalo sa tanong ng investigador na lito ang mga mata ni Aling Flora? Bigla niyang nasabi ang isang pirasoong katotohanan. Ang pamalo galing sa kusina. Kinuha ni Ocha. Hindi ako ang kumuha. Sinamantala ng investigador ang pagkakataon at idiniin si Aling Flora. Sumigaw si Aling Flora. Ayaw bitawan ni Maria yung kamera sa darkroom. Pilit na kinuha ni Ocha. Hindi ako rin ang gumawa nun. Ako lahat nung 3 linggo ng Disyembre nang marinig ni Ocha ang pagbagsa ng testimonya ng kanyang ina sa wakas ay nasalita na siya. Ngunit hanggang sa huli duwa pa rin siya. Ibinato niya ang lahat ng sisi sa kanyang ina. Iniharap ni Benji ang litrato sa kanya. Tinulungan niyo lang daw ang nanay niyo sa litrato, kayo po ang may hawak ng pamalo, Mr. De Leon. Ang nanay niyo ang humahawa sa braso ni Maria. Hindi nagsisinunggaling ang litrato. Nanginig ang pangga ni Oka. Ang kanyang kumpiyansa ay nawala at ang kanyang makamay ay nanginginig sa kanyang kandungan. Sa huli nung 4 na linggo ng Disyembre, ikinuwento ni Ocha ang lahat nang nangyari sa darkroom 10 taon na ang nakalipas. Ang orasan ay bumalik sa hapon ng Oktubre 14, 1993. Sa sala ng bahay ni Ocha, binuksan ni Aling Flora ang isang sobre mula sa isang opisina ng abogado. Lumabas ang nga divorce papers na inihanda ni Maria. Nagalit si Aling Flora. Walang hiya, magdi-divorce siya, itatakas niya ang nga apo ko at kukunin pa ang yaman namin pag-uwi ni Ocha. Ipinakita sa kanya ng kanyang ina ang nga papel. Nang makita niya ang pangalan ng kanyang maanak sa custody claim, nagdilim ang kanyang paningin. Baliw na ba si Maria, itatakas niya ang nga anak ko, pati ang photo studio ko inaangkin niya. Sa galit pumunta si Ocha sa isang kainan at uminom ng alak. Mga 10:00 ng gabi, lasing na tumayo si Ocha. Mauna na ako, pare. May damo akong kailangang bunutin sa bahay. Samantala sa darkroom ng photo studio, abala si Maria sa pag-ayos ng malitrato. Sa mesa may isang Nikon camera na may bagong pelikula para sa appointment kinabukasan. Biglang bumukas ng malakas ang pinto at pumasok ang lasing na si Ocha at si Aling Flora. Anong ginagawa niyo dito, inay? Ano yan, tanong ni Maria, ngunit ibinato ni Aling Flora ang papel sa mukha niya. Divorce papers, sinong niloloko mo? Hindi ka makakakuha ng kahit isang kusing sa pamilyang to, sinigawan siya ni Ocha. Nakipagrelasyon ka kay Joseph David. No, siya ang nag-utos sa'yo, nagawin to, kapatid ko lang si Kuya Joseph. Hindi ganyan ang relasyon namin. Sa gitna ngawi, hinawakan ni Aling Flora ang mga braso ni Maria. Lumabas si Ocha at bumalik na may dalang malaking pamalo mula sa kusina. Nang maramdaman ni Maria ang panganib, pumiglas siya at nakawala ang isang braso. Ang nahawakan niya ay ang kamera sa mesa. Ocha, mamamatay tao ka, itinaas ni Maria ang kamera at pinindot ang shutter. Isang malakas na flash ang bumulak kina Ocha at Aling Flora. Kasabay ng flash na tumba ang isang ilaw at nagdilim ang buong kwarto. Habang nalilito sina Ocha at Aling Flora, kumilos si Maria. Ginamit niya ang kanyang karanasan sa loob ng 15 taon. Pindot sa ilalim ng kamera, mabilis na nirewin ang pelikula. Dahil bago pa 2 ikot lang nasa loop ng kanister ang pelikula. Pagkatapos inihulok niya ito sa siwang ng drainage. Nang makakita na ulit si Ocha, ipinalo niya ang pamalo kung saan nanggagaling ang ingay. Isang malakas na kalabog ang umaling-ongaw at ang sigaw ni Maria ay nawala sa dilim. Nagising ang anak na si Michael sa ingay at bumaba. Sa siwangang pinto nakita niya ang liwanag ng flash. Pagkatapos ay lumabas ang kanyang amang may dugo. Michael, umakyat ka. Iniwan na tayo ng nanay mo. Ikinulong ni Ocha ang kanyang anak sa kwarto at sinira ang walang lamang kamera. Akala niya walang pelikula. 2:00 ang madaling araw, binalot ni na Oka at Aling Flora ang bangkay ni Maria sa kumot
at isinakay sa isang truck. Inilibing nila siya sa isang liblib na bundok, pabalik hinugasan ni Ocha ang sahi ng darkroom. Kinabukasan nakita siyang barberong si Mang Cardo na nagsasemento. Ocha, ang agamo namang maksemento. Ah, may tulo lang po. Inaayos ko na. Mula nun sa loob ng 10 taon hindi niya pinayagan ang sinuman na lumapit sa drainage ng darkroom. Para itago ang bakas hindi siya kumuhang katulong at mag-isang binantayan ang darkroom. Noong Disyembre 26, 2003, batay sa testimonya ni Ocha hinukay ang isang bundok at natakpuan ang mga buto. Kinumpirmang DNA test na kay Maria Santos ang maito. Ang huling litratong inihagis ni Maria sa drainage bago siya mamatay ang siyang sumakal sa demonyo. Noong Marso 2004 sa korte nakayuko lang si Ocha. Binasangang hukom ang hatol. Ang akusadong si Oscar de Leon ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. Bulungan at pakadismaya ang narinig sa korte. Ngunit si Ocha ay hindi kumilos. Si Aling Flora naman ay hindi na itinuloy ang kaso dahil sa lumalalang dementia. Umapela pa si Ocha ngunit nanatili ang 15 taong sentensya. Habang napapatuloy ang paglilitis na laman na noong 1997 inilipat ni Ocha sa pangalan niya, ang kontrata ang photo studio at noong 2000 idineklara niyang patay na ang asawa para makuha ang insurance money at savings. Paano niya nagawa yon? Ginamit niya ang pera para sa politika, sabi ni Benji kay Cesar. Ganyan ang kasakiman, walang katapusan, sagot ni Cesar. Ang panganay na anak na si Michael ay hindi lumiban sa kahit isang paglilitis. Nang matapos ang hatol pinakaguluhan siya nga reporter. Michael, anong masasabi mo sa hatol? Sa tatay mo tanong? Ang reporter na si Angela Reyes. Ang ngunit nanatiling tahimik si Michael at umalis. Ang kanyang likod habang nawawala sa eskinita ay mukhang maliit at malungkot tulad ng isang bata na nawalan ng ina. Pagkatapos ng kolehiyo bumalik si Michael sa Batangas. Nagtrabaho siya bilang isang social worker sa bahay ampunan kung saan lumaki ang kanyang ina at inalagaan ang kanyang kapatid na si Mark. Ang 7 taong gulang na si Mark noon ay isa ng 17 anyos na binata. Malabo na ang alaala niya sa kanyang ina. Isang gabi tinanong ni Mark, "Kuya, anong klaseng tao si Mama?" Matagal na hindi sumagot si Michael. Pinunasan niya ang kanyang galuha at nagsalita, "Pinakamaganda si Mama kapag nakasabit ang kamera sa lik niya." Makalipas ang ilang araw dinalaw nila ang puntot ng kanilang ina sa isang sementeryo. Sa ilalim ng malamig na lapida nakahimlay ang mabutong kanilang ina. Hinaplos ni Mark ang pangalan sa lapida, Maria Santos. Yan pala ang pangalan ng nay natin. Inabayan ni Michael ang kanyang kapatid. Matagal silang nanatili doon. Ang retiradong pulis na si Cesar Reyes ay bumalik sa kanyang hardware store. Sa dingding, nakasabit ang isang luma at kulay brown na folder na parang isang medalya. Maria Santos, missing person 93-11115. Kinuha niya ito at itinago sa isang kahon. Idinikit niya sa lugar nito ang isang clipping ng balita tungkol sa hatol sa kaso. "Pahinga ka na, Maria Santos," bulong niya. Ang reporter na si Angela Reyes ay nanalong isang parangal para sa kanyang seryeng nga artikulo tungkol sa trahedya. Ang huling pangungusap ngang kanyang artikulo ay tumatak sa pusong nga taga Batangas. Si Maria Santos ay isang ulila. Walang pamilyang magtatanong kaya 10 taon siyang hindi hinanap. Kung hindi lang yumuko sa pressure ang mga pulis 10 taon na ang nakalipas, baka natapos na ang trahedyang ito bago pa matapos ang taglamig na iyon. Samantala ang tuberong si Mang Ramon na nakahanap ng pelikula ay ininterview ngang isang lokal na TV station. "Akala ko basura lang yung kanister na yon, itatapon ko na sana. Kung hindi dahil sa anak kong naaral ng photography, baka tuluyan nang nabaon sa lupa ang pelikulang yon." Sa isang araw na puno ng bulakla ng kalachuchi, mag-isang dinalaw ni Joseph David ang puntot ni Maria. May dala siyang isang bungkos ng bulaklak.
Matagal siyang nakatitik sa lapida at bumulong sana. Sana mas maaga kitang kinuha. Patawad Maria. Patawad. Umiyak si Joseph bago bumalik sa Maynila. Noong tag-araw-eng 2040 nang naksara ang Santos Photo Studio, nang simulan ang demolition isang construction worker ang nakakita ngang isang maliit na piraso ng papel sa sulok ng darkroom. Boss, may papel dito? Sa papel may nakasulat gamit ang lapis, Michael Mark kukunin kayo ni Mama. Kasama ngang kaarawan ng dalawang anak ang maikling pangungusap na iyon ay naglalaman ng desperadong pagmamahal ng isang ina sa lugar kung saan dating nakatayo ang photo studio isang bagong cellphone shop ang itinayo sa mataong dumadaan unti-unti nang nawawala sa alaala na may isang photo studio dun. Ngunit ang isang film canister na nakaligtas sa loob ng 10 taon sa drainage ng darkroom ay nananatiling buhay sa matalaan. Sa bingit ng kamatayan, ang huling kilos ng isang photographer na kunan kang litrato, ang kanyang mamamatay tao ay riwin ang pelikula sa gitna ng kadiliman at itago ito. Ang nag-isang larawan na iyon ang nahahatid sa atin ngayon ng bigat ng katotohanan. Salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwento. Ang isang komento na nagsasabing, "Salamat sa kwento ay magiging malaking tulong. Nawai makaroon din ng liwanag at kapayapaan sa inyong araw."